Magandang araw Pilipinas, narito po ang latest Weather Today forecast. As of 7 a.m., may huling namataan ang sentro ni Bagyong Paulo sa coastal waters na po ng bayan ng Dilasag sa may Northern Aurora. Ito ay bahagya pang lumakas from 100, naging 110 kilometers per hour na yung lakas ng hangin nito malapit sa gitna at may gustiness or pagbugso hanggang 150 kilometers per hour. At kumikilos west-northwest at bahagyang bumilis at 25 kilometers per hour. Base po sa ating latest satellite animation, kung mapapansin po nila, andyan na yung makakapal na ulap. Ito associated po dito sa mga kulay orange at kulay pula dito sa ating animation sa malaking bahagi ng Luzon, lalo na doon sa mga posibleng daanan ng bagyo dito sa may Northern Luzon and lalawigan ng Aurora. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon, meron tayong mga kulay dilaw, kulay green, associated po yan sa mga medyo makakapal pa rin na ulap na siya nagdadala ng mga light to moderate rains. But most of those areas na magkakaroon ng malakas talaga ng mga pag-ulan ngayon na posibleng magdulot ng mga baha at landslides, doon pa rin po sa may Northern and Central Luzon. Base naman sa ating latest satellite animation, merong mga kumpul ng ulap dito sa may silangan po ng Visayas, malapit sa ating Philippine boundary pero wala pa namang indikasyon na ito ay magiging isang low pressure area. Base naman po sa latest radar animation po ng Pag-asa dito sa may Baler Radar, inaasahan nga po ang pagtama sa kalupaan ng sentro nitong si Bagyong Paulo, somewhere po dito sa may Northern Aurora, sa may Dilasag, or sa may southern part of Isabela sa may Dinapigue. But most likely, knowing po na west-northwest ang pagkilos niya, inaasahan po between 8:30 hanggang alas 10 ng umaga ay sa may Dinapigue, Isabela po ito magla-landfall. And then afterwards, possible na tawirin pa nito simula ngayong umaga hanggang mamayang hapon itong malaking bahagi pa ng Cagayan Valley, Cordillera Region, and Ilocos Region. At pagsapit ng early evening naman ay nasa may West Philippine Sea na ang bagyo. Kitang-kita din sa ating latest radar animation, itong mga associated na malalakas sa mga pag-ulan, mga kulay dilaw at kulay pula. Kaya asahan nga ang mga heavy rainfall warnings and advisories, itataas po natin sa mga susunod na oras. Base naman po sa latest track ng Pag-asa, inaasahan ng kikilos ang bagyo doon sa mga lugar po dito sa may Northern Luzon, posibleng tamaan nung sentro ng bagyo, itong Isabela, Northern Aurora area, and then afterwards, Mountain Province and Ifugao, Northern Benguet, Ilocos Sur, and northern portion of La Union, hanggang pagsapit po ng hapon or gabi ay nasa may West Philippine Sea na ito, at bukas ng madaling araw or umaga ay lalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility patungo po dito sa may Southern China pa rin. Iko-consider din po natin yung kabuang lawak ng bagyo sa ngayon. No? Yung northern part ng bagyo nasa 350 kilometers, yung southern part naman nasa 250 kilometers. So bagyang mas malawak yung bagyo dun sa itaas niyang bahagi. So hagip talaga po ng kabuuan ng bagyo ang Northern Luzon, gayon din ang most of Central Luzon, down to Northern Quezon kabilang ang Polillo Islands. At ito rin po sa may northern portion of Bicol Region, dama rin po yung may kalakasang hangin at ulan. In terms of intensity, posibleng severe tropical storm hanggang sa makalabas po ng ating kalupaan itong si Bagyong Paulo. So nasa around 100 to 110 kilometers per hour yung estimated na lakas ng hangin ito na mararamdaman ng ating mga kababayan doon. No? But hindi pa rin natin nirule out. Nalalakas pa ito ng bahagya into 120 kilometers per hour sa mga susunod na oras. And then pagsapit po ng hapon, ay dahil ito ay magkocross po dun sa may Cordillera Region, no, posibleng bumaba pa ng bahagya yung lakas ng hangin nito from 110 to 120 down to 100 kilometers per hour. Nonetheless, magiging malakas po, equivalent talaga yung ganong kalakas po na hangin na mararamdaman ng ating mga kababayan doon. So ngayon po, meron tayong nakataas pa rin na wind signal number 3. Dito po sa mga posibleng daanan nga ng sentro, Northern Aurora, central and southern portions of Isabela, northern portion of Quirino, northern portion of Nueva Vizcaya, signal number 3 rin sa Mountain Province, Ifugao, southeastern Abra, northern portion of Benguet, maging sa central and southern portions of Ilocos Sur, at sa northern portion of La Union. Itong kalakas po na hangin na 100 to 110 kilometers per hour, posible pa rin makasira po ng mga struktura na may hina, yung mangyayari po sa kahoy in particular, at posible rin makapagpatumba ng ilang puno at poste ng kuryente na siya nagre-resulta po sa mga brownout. Signal number 2 naman ang mararamdamang hangin dito po sa may central and southern portions of mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Isabela, natitirang bahagi ng Quirino at Nueva Vizcaya, maging dito rin sa central portion of Aurora, signal number 2, hilagang bahagi ng Nueva Ecija, central and southern portions of Apayao, buong Kalinga, signal number 2, natitirang bahagi ng Abra, natitirang bahagi ng Benguet,
southern portion of Ilocos Norte, rest of Ilocos Sur, rest of La Union at hilagang bahagi ng Pangasinan, signal number 2. Asahan din po ang mga pabugso-bugsong hangin. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, rest of Apayao at rest of Ilocos Norte. Signal number 1 din sa natitirang bahagi pa ng Aurora, Northern Quezon, kabilang ng Polillo Islands, buong Camarines Norte, northern portion of Camarines Sur, buong Catanduanes, signal number 1, at maging dito rin po sa natitirang bahagi ng Pangasinan, northern Zambales, buong Tarlac, rest of Nueva Ecija, northeastern portion of Pampanga at northern portion of Bulacan. Ang natitirang bahagi ng Luzon plus parts of Panay Island, northern Samar and eastern Samar, asahan din po yung mga pabugso-bugsong hangin, epekto naman ng outer cloud bands nitong si Bagyong Paulo. Pagdating naman sa mga pag-ulan, aasahan yung pinakamalalakas na ulan ngayong araw. Dito pa rin sa mga unang tatamaan nitong si Bagyong Paulo. Itong Isabela, Quirino, and Aurora, possible po yung higit sa 200 mm na dami ng ulan na posible magdulot ng malawakang pagbaha, hindi lang doon sa mga low-lying areas, kundi maging sa mga kailugan at mga sapa, and possible din po ang landslides or pagguho ng lupa, lalo na dito sa mga areas sa mga Caraballo Mountains and Sierra Mountain Ranges, mataas ang tsansa ng landslides. Meron naman tayong 100 to 200 mm na dami ng ulan or paminsan-minsang malalakas na ulan ngayong umaga hanggang mamayang hapon dito sa may Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, maging sa buong Cordillera Administrative Region, asahan yung malalakas na mga pag-ulan sa bagdaan ng Bagyong Paulo. Dito rin po sa may Nueva Vizcaya and Nueva Ecija, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan, possible yung moderate to heavy with at times intense rains. At posible pa rin ang 50 to 100 mm sa dami ng ulan na siya nagdudulot pa rin ng mga mangilan-ngilan na mga pagbaha at pagguho ng lupa dito sa may Ilocos Norte ngayong araw po yan, maging sa natitirang bahagi ng Central Luzon, dito rin sa mga probinsya ng Rizal, Laguna, and Quezon, lalo na yung mga nasa eastern sides, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, hanggang sa may Albay, patuloy pa rin ang mga pag-ulan na hihigit sa 50 mm. Kaya lagi magantabay sa ating mga advisories and even heavy rainfall warnings sa mga susunod na oras. Make sure na coordinated din tayo sa ating mga local government units for possible evacuation or rescue.